Ngayon naman puntahan natin yung pangatlong stock na binili natin ngayong araw, October 23, 2023. Okay, so dito naman executed na yung pagbili natin sa DNL sa presyong 6.4 pesos per share. Now dito sa aking current portfolio, ang average price ko sa DNL ay nasa 6.62 pesos per share. And currently, down na lamang ako ng 3.32% na lamang. And dito naman sa aking portfolio breakdown, ang total allocation ko na sa DNL ay nasa 4.1% and 22.3% na lamang ang nagagaling sa aking cash available. Now, ang DNL Industries Inc. ay isa sa mga prominente pagdating sa food ingredients kasi majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling dito, 64.7%, and also ang kanyang market cap ngayon ay nasa 45 billion and revenue na nasa 37 and net income na nasa 2.8 billion pesos lamang. One of the advantage sa pag-i-invest nito sa DNL Industries ay continue siya nagbibigay ng dividend over the past 10 years and also over the past 3 years alone ay continuous na tumataas yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang shareholders. At ang kanyang current dividend yield ngayon ay nasa 4.7% in comparison sa industry's average, mas mataas pa rin. Kung meron kang 100,000 pesos na in-invest dito sa DNL Industries over the past 5 years, ang iyong investment ay lumago ng 17% na galing lamang sa dividendo na binibigay ng kumpanya. So that's around 17,000 pesos. Now, in comparison sa mga competitors ng kumpanya in terms of food producers, ang 1-year change ng DNL ay halos daw ng 8%. And ang kanyang upside potential naman ay nasa 50%. And isa sa mga advantage dito sa DNL, in the next coming 5 years, ang forecast ay nasa 16.94%. Siya yung merong pinakamalaking forecast dito pagdating sa mga food producers. However, over the past 3 years, tumataas yung kanilang utang na kinikater. In 2020 alone, na kanilang utang ay nasa 5.4 billion pesos lamang and now nasa 13.4 billion pesos na ito. And meron debt to equity na nasa 68%. Now, ang total returns ng DNL over the past 11 years ay nasa 22%. In comparison sa SPY ay nasa 225%. So halos magkapareho lamang ng returns ang US Index and ang DNL Industries. Ngayon kung hanapin natin yung dahilan kung bakit tumataas yung kanilang utang and also bakit mataas yung projection ng mga analysts. So ang pinaka-latest news dito sa DNL Industries, nung July 10 pa ito, 2023, ito ay pinablish ng ABS-CBN News. Nag-start na daw mag-operate yung kanilang planta sa Batangas. Kaya siguro lumaki yung kanilang utang ngayon kasi nag-expand sila massively. Kaya ito doon siguro yung mga kadahilanan kung bakit mataas yung projection ng mga analyst. And also according to Manila Bulletin, ito ay noong December 12, 2022 pa ito, expect daw natin na magkakaroon ulit ng record year itong taon nga. And in terms of their revenue ngayon, in trailing 12 months, nasa 37 billion. And ang revenue na company noong 2022 ay nasa 43 billion pesos. Kaya for me, malaki yung chance na tataasan pa rin nila ang kanilang revenue noong 2022. And ang forecast nga natin dito, noong pagdating ng 2024 sa kanilang revenue ay nasa 51 billion pesos. So expect natin na continuous na mag-grow ang kanilang revenue over time. So over the past 5 years, ang maximum price na inabot nito ay nasa 11.90 pesos and ang pinakamababa ay nung pandemic na umabot ng 3.97 pesos per share. And ito naman ang insider transaction ng company sa loob ng isang taon. Makikita natin dito na si Yen Yong Lao lang yung nagbenta ng ownership but the rest continuous naman na bumibili sa company ito.